Hindi pa sumisikat ang araw nang tuluyang pumasok sa baryo ng San Isidro ang lumang bus. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng umagang iyon. Walang huni ng ibon, walang ingay ng tao. Para bang may kung anong bumalot sa buong lugar. Isang katahimikan na hindi natural. Sa loob ng bus, nagising si Elena nang biglang huminto ito. "San Isidro, huling babaan," sabi ng konduktor. Ngunit mahina, parang pagod o parang takot. Tumayo si Elena at kinuha ang kanyang maleta. Habang pababa siya ng hagdan, napansin niyang wala na ang ibang pasahero. "Kuya, nasaan po yung..." Wala na ang konduktor. Napakunot ang noo niya. Pagbaba niya sa lupa, agad siyang nilamig. Hindi iyon simpleng lamig ng umaga. Ito'y parang lamig na tumatagos hanggang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon sa bus. Sarado na ang pinto. At bago pa siya makapagsalita, bigla itong umandar. Walang ilaw, walang ingay, at nawala sa kalsada na parang hindi umandar. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang maleta. "Ang weird naman," bulong niya. Ngunit may kaba sa kanyang bibig. Habang naglalakad siya papunta sa baryo, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang tao, walang aso, o walang kahit anong gumagalaw. Ang tindahan sa kanto ay bukas, pero walang nagtitinda. "May tao po ba?" tawag niya. Walang sumagot. Ngunit sa loob, may narinig siyang kaluskos. Parang may gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Sumilip siya sa loob. Walang tao. Pero ang mga lata sa estante gumagalaw. Mahinang nanginginig na parang may dumaan na hangin. Kahit wala naman siyang nararamdaman. Bigla siyang napatras. "Hindi ito normal," bulong niya. Nagmamadali siyang maglakad palayo, patungo sa kanilang lumang bahay. Ngunit habang papalapit siya, ay may kung anong pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Parang may nakatingin. Unti-unti siyang napahinto. May narinig siyang mahinang bulong. "Elena." Napalingon siya, ngunit walang tao. "Elena." Mas malinaw na ngayon na nanggagaling sa likod niya. Bigla siyang napalingon, ngunit wala pa rin siyang nakita. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin ay meron siyang nahagip. Isang anino.
Mabilis itong dumaan sa likod ng puno at napatras si Elena. "Hello? Sino yan?" Ngunit walang sumagot. Pero biglang lumakas ang hangin at kasabay nito ay isang matinis na tawa ang umalingaw sa paligid. Halos tumakbo si Elena papunta sa kanilang bahay. Pagdating niya ay agad siyang napahinto. Mas nakakatakot ito kaysa sa inaasahan niya. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Kahit sigurado siyang iniwan nila itong nakasara noon. At ang loob, madilim. Parang walang liwanag na gustong pumasok. "Wala na. Uuwi na lang ako," bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makatalikod, "Bumalik ka rin pala." Napalunok siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Marco sa likod niya. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay parang wala ng buhay. "Marco," mahina niyang sabi. Ngunit may halong takot. Hindi siya gumalaw o hindi rin kumukuha. "Bakit ka bumalik?" tanong niya sa mahina nitong boses at walang emosyon. Hindi makasagot si Elena. May mali. Ramdam niya. "Hindi ka na dapat bumalik," dagdag nito. Napatras si Elena. Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang ngumiti si Marco. Ngunit hindi ito normal na ngiti. Masyadong malapad. Masyadong pilit. "Hindi mo ba naaalala?" sabi niya. Biglang lumamig ang paligid at sa isang iglap, nag-iba ang itsura ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging maitim, parang walang hanggan. At ang kanyang balat ay tila nabubulok. Napasinghap si Elena. Hindi totoo to." Lumapit si Marco o kung ano man yun. "Iniwan mo kami, Elena," bulong nito. "Iniwan mo kami noong gabing nasunog ang bahay." Parang may sumabog sa isipan ni Elena. Sunog, sigaw, dugo, at isang katawan na hindi na gumagalaw. Hindi. Aksidente yun," nanginginig niyang sabi. Biglang tumawa ang nilalang sa isang malalim na basag na tawa. "Aksidente?
Ulit nito. Sigurado ka? Unti-unting nagsara ang pintuan ng bahay sa likod niya. Ito'y kusang gumagalaw. Bumalik ka para alalahanin. Sabi nito. Bumalik ka para magbayad. Biglang bumukas ang pintuan at mula sa loob may mga kamay na umabot palabas. Sunog, itim, at duguan. Sumigaw si Elena. Ngunit huli na. Hinila siya papasok ng kadiliman. At sa loob ng bahay, may mga bulong, may mga sigaw, at isang katotohanan na matagal nang gustong lumabas. Oh, 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 oh.